Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon sa inyo, Popoy at Bea at sa lahat ng mga listeners na nakatutok sa iyong programa. Tawagin niyo na lamang akong Kathy, 26 years old at nagtatrabaho sa isang school bilang isang faculty staff. Okay naman ako sa trabaho ko. Nagkaroon lamang ng adjustment dahil sa pandemic, pero unti-unti na rin bumabalik sa normal. Kaya po ako sumulat sa inyo ay para ibahagi ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Unang beses akong na-in-love ay nung third year college ako sa schoolmate kong si Jerome. Mahal na mahal ko siya, kaya kahit bago pa lamang kami noon ay ibinigay ko na ang sarili ko sa kanya. Nakakatakot sa una pero inalalayan niya naman ako at ipinaramdam na hindi niya ako iiwanan. Nakagraduate kami na kami pa ring dalawa ni Jerome. Nalampasan namin ang lahat ng mga tampuhan at mga pagsubok hanggang sa nagkaroon na kami ng kanya-kanyang mga trabaho. At dito na nga, nagkaroon kami ng unti-unting mga pagsubok. Sa isang BPO company, si Jerome nakapag-work samantalang ako ay sa isang eskwelahan naman. Naging magkaiba ang oras namin kaya nahirapan kami mag-adjust. Papasok na ako sa opisina samantalang si Jerome ay papauwi pa lamang. Dumating sa point na halos ilang araw kaming hindi nakakapag-usap ng matino at hindi nakikita ng personal. Kaya hanggat kaya ko, Popoy at Bea, ay gumagawa ako ng paraan para makapag-usap at magkita man lamang kami. Madalas ay absent ako sa trabaho para mapuntahan si Jerome. Handa naman ako sa kahit anong adjustment o sakripisyo para sa relasyon. Dahil para sa akin, ay si Jerome na ang lalaking gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda. Ay, salamat natapos din sa pagbabalot. Kung bakit ba naman kasi lumpiang Shanghai pa ang request mo? Ang tagal-tagal pa naman itong balutin. Alam mo namang paborito ko yung lumpia mo eh. Dami ko na nga tikman pero iba talaga yung sayo. Ang landi mo. Oh, wala. Anong malandi dun? Lumpia ang usapan. Oo na, sige na. Makapagprito na nga at nang makakain na tayo. O teka, pakis muna. Napagod ako magbalot eh. Napagod ka talaga? Pagkatapos mo magbalot ng 3 peraso, tinakasan mo na ako. Bumalik naman ako ah. Sino ba kasi yung kausap mo sa cellphone at kailangan mo pang pumasok sa kwarto? Wala yun. Sa company lang yun. Sino nga? Wala nga. Yung team leader namin maligalig yun. Gusto kapag kausap siya, nag-i-English. Tapos ayaw maniwala kapag choppy yung line. Kaya pumasok na ako sa kwarto para tahimik. Siya ba talaga kausap mo? Oo nga. Aba. Mo, i-off ko na yung cellphone ko para wala nang storbo sa atin, ha? Alam mo namang kapag kasama kita, gusto ko yung focus ko sa'yo lang. Oo na. Pero mamaya na natin ituloy ang gusto mong gawin. Magluluto muna ako tapos ikaw maligo ka na dahil amoy pawis ka na. Ang baho mo na kaya. Nakabaho ka naman. Akala mo naman siya mabango eh. Amoy mantika ka naman. Hoy, mabango ako, no? Ay, babe. Nga pala, bago tayo magkalimutan, yung sa Saturday ha, request mo na yung off mo. Ha? O bakit? Ano meron? Huwag mo sabihin nalimutan mo. Huwag ka naman sumigaw. Kaya nga ako nagtatanong kung anong meron eh. Kaya ipaalala mo na lang. Ay, nako. Ito naman nung magtatampo pa. Pasensya na kung malilimutin ako. Alam mo naman na tumatanda na tayo. Tumatanda ka dyan. 23 pa lang talaga tayo, no? Ganun na rin yung matanda na rin tayo. Sige na, ano bang meron sa Saturday para makapag-request ako ng off sa company? Anniversary natin. Ah? Oo nga, no. Sa Sabado na pala yun. Bilis ng panahon, no? 7 years na tayo. Parang kailan lang, sinisilip mo pa ako sa classroom tapos magpapalipad ka ng love letter. Hoy, kapal
kapal ng mukha mo. Gawain mo talaga yan, no? Ang sabihin mo, noon pa lang, patay na patay ka na sa akin. Kaya pala pag inaaya kita magkating class, sumasama ka sa akin kasi patay na patay ako sa'yo. Oo na. Ako na ang deads na dead sa'yo. Pero, ikaw, amoy patay na daga na talaga. Hoy, sobra ka. Oo na. Lagot ka talaga sa akin pagkatapos kong maligo. Hindi. Joke lang. Pero seryoso, maligo ka na, babe. Dalian mo na. Sige na, pumasok ka na dyan sa CR. Maghilod ka, ha? Ay, nako, si Jerome talaga, oh. Maihanda na nga yung kawalit mantika para makapagprito na ng lumpia. Babe, Oh, pakuha pala nung sabon sa kwarto. Ang litong nandito eh. Pati na rin pala yung towel tsaka shampoo. ikaw na, magluluto na ako eh. Ikaw na, nakaupo na ako sa trono eh. Sakit pa ng tiyan ko, dalihan mo na. Ay, naku, ang ligalig talaga nitong si Jerome. Oo na, kukunin na. Aba, kailan pa kaya nilabhan ni Jerome tong towel niya? Ang dumi na eh. Kukuha nga rin pala ako ng sabon tsaka shampoo. Buti andito lang sa ibabaw ng drawer. Hindi na naman niya inayos pagsasara nitong drawer niya. Nangiipit tuloy yung mga damit niya. Ayusin ko nga. Teka. Ano to? Ano tong pulang lace na to? Hindi sa akin tong panty na to ah. Kanino to? Teka nga. Jerome! Jerome! Ano? Lumabas ka dyan! Ha? Nakaubad na ako eh. Iabot mo na lang yung shampoo tsaka sabon. Wala akong pake, basta lumabas ka dyan! Ano ba naman, ang ligalig mo. Dadamit patuloy ako eh. Bilisan mo, lumabas ka na dyan! Ano ba kasi yun? Ang ingay-ingay mo. Kanino tong panty na to, ha? Ayan oh! Aba malay ko. Hindi ba sa'yo yan? Hindi sa akin yan. Wala akong ganyang kulay at design. Nakita ko yan sa drawer mo. Kanino yan, ha? Huwag mo sabihin hindi mo alam dahil hindi naman maglalakad yan papunta dun sa drawer mo. Eh ano bang sasabihin ko? Eh hindi ko nga alam. Sinungaling ka? Umamin ka na! Kanino yan? May babae ka ba, ha? Ano, sumagot ka! Niloloko mo ba ako, ha? Niloloko mo ako, ano? Walang niya naman oh. May nakita ka lang na panty, niloloko na kita agad. Magalit ka kung mahuli mo ako may kasiping. Eh di may babae ka nga? Hayop ka? Magdadahilan ka pa, huling-huli ka na. Ano ba? Sinabi na nga wala akong babae. Patingin ng cellphone mo. Ano ba? Bakit pati cellphone ko pakikialaman mo? Bakit ayaw mong ipakita? Eh dahil sumusobra ka na. Ako pa sumusobra, ikaw nga dyan yung may ginagawang kalokohan. Babae yung tumatawag sa'yo kanina, no? Kala mo hindi ko napapansin? Tuwing may tumatawag sa'yo, aalis ka pa. Sasabihin mo, boss mo. Pero ang totoo, babae mo yung kausap mo. Wala nga akong babae, ano ba? Tigilan mo kakampa sa akin. 7 taon ng buhay ko. Inalay ko sa'yo pati sa relasyon na to. Tapos lolokohin mo lang akong hayop ka? Walang iya ka! Hindi nga kasi kita niloloko, tumigil ka na. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Eh hindi mo nga masabi kung kanino yung panty na yan. Eh sa hindi ko nga alam eh. Hayop kang manloloko ka talaga? Ang kapal ng mukha mo. Ang dami-dami mo pang pangako tapos lolokohin mo lang ako ng ganito. Hayop ka! Walang iya ka! Ano ba? Sana sinabi mo na lang sa akin ayaw mo na sa relasyon na to. Hindi yung gagawin mo pa sa akin to. Hindi nga kasi kita niloloko. Pero wala na rin namang silbi kahit magpaliwanag ako dahil hindi ka rin naman maniniwala eh. Alam mo kung ganyan ka rin naman ng ganyan, buti pa tapusin na natin to. Kapal ng mukha mong maghamon ng hiwalayan, ikaw nga tong may kasalanan. Eh wala naman akong ginagawang masama eh. Ikaw dyan yung mapagduda. Alam mo, sawang-sawa na ako sa kakabunganga mo. Lagi na lang kapag nagkakaproblema tayo, inuuna mo pagbubunganga mo. Makakarindi ka na. Wala akong karapatang sumbatan ako. Kung sawang-sawa ka na sa akin, edi sige, maghiwalay na tayo. Akala mo ba natatakot ako? Nagkakamali ka. Kasi kaya kong mabuhay kahit wala ka. Hayop ka! Nung oras na yun, Popoy at Bea, ay galit na galit ako kay Jerome. Parang gusto kong sumabog sa sama ng loob. Sa sobrang galit ko ay binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko nung araw ding yun.
Kinabukasan ay mabigat pa rin ang loob ko, pero nag-e-expect ako na pupuntahan niya ako sa bahay para man lang humingi ng sorry. Popoy at Bea, lumipas ang ilang pang mga araw pero walang Jerome na nagparamdam sa akin. Hanggang sa nung i-unblock ko na siya, ay doon ko naman nalamang binlock niya na pala ako. Lalo akong nagalit kasi ang kapal naman ng mukha niya para gawin sa akin yun. Gusto ko siyang sugurin at sumbatan pero hindi ko magawa dahil ayoko magmukhang desperada at naghahabol sa kanya. Pero sa paglipas ng mga araw ay pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko. Ganun pala katindi yung sakit, Popoy. May mga araw na kahit na galit ako sa kanya ay hinahanap-hanap ko pa rin siya. Iniiyakan ko pa rin. Nakadagdag pa nga sa sama ng loob ko nung nalaman ko na totoo nga ang hinala ko. May babae nga, si Jerome. Ang sakit-sakit, Popoy at Bea. 7 taong relasyon, mauuwi lamang sa wala. Gusto ko na lamang sanang magpakalayo-layo pero may trabaho akong hindi ko basta maiiwan at pamilyang sinusuportahan. Sobrang depressed at stressed ko noon to the point na hindi ako makakain na maayos at pati ang sarili ko ay napabayaan ko na nga. Pakiramdam ko kasi ay gumuho na ang mundo ko. Ma'am, yung registration form ko po, pwede ko na po ba makuha? Ma'am? 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 Kathy! Boy! Kanina pa nag-aantay sa yung estudyante dyan sa window mo. Sorry. Ano nga kailangan mo? Yun pong registration form ko po, ma'am. Oo, sige. Ito na oh. Kathy, ano bang nangyayari sa'yo? Space out ka na naman. Wala. Wala raw. Isarado mo na nga lang yung window mo at lunch break na rin naman. Tara, kain tayo. Ayoko, mauna ka na. Wala naman akong ganang kumain. Si Jerome pa rin ba yung iniisip mo? Hindi, wala to. Baka pagod lang ako kasi hindi ako nakatulog kagabi ng maayos. Sa akin ka pa talaga nag-deny. Alam ko namang napuyat ka kakaiyak. Wala namang kwenta yung iniiyakan mo eh. 2 buwan na kayong break kaya kalimutan mo na yan. Kung ganyan lang yan kadali, sana ginawa ko na. Pero hindi eh. Ang sakit-sakit. Ang hirap-hirap. Hindi ako makatulog kung hindi ako iiyak. Kathy. Tapos malalaman ko ngayon masaya na siya doon sa bago niya. Nakasya matagal na raw pala sila. May nagsabi pa nga sa akin na binibigyan na raw niya ng singsing yung babae niya. Samantalang ako, 7 years, Mirna. 7 years pero ni Anino ng singsing wala akong nakita. Hindi ba niya talaga ako minahal? Kaya nga 'di ba? Napakagago niya. Huwag mo nang sayangin yung luha mo sa kanya. Hindi ko nga kasi mapigil eh. Alam mo bang sa loob-loob ko umaasa pa rin ako na kakausapin niya ako, na makikipagbalikan pa siya sa akin. Pero bakit hindi niya ginagawa? Nalimutan niya na ba talaga ako? Ganun lang ba talaga kadali yun? Kathy, tama na yan. Maawa ka naman sa sarili mo. Halika na, kumain na muna tayo. Alam kong hindi ka na naman nag-almusal kanina, kaya tara na. Wala nga akong gana. Mauna ka na. Kathy naman, halika na, tumayo ka na dyan. Pumunta na tayong kantin. Ano ba? Hayaan mo na nga ako. Kapipilit mo sa akin parang bigla tuloy akong nahihilo. O kita mo? Nahihilo ka na dahil gutom ka na. Halika na kasi. Tara na. Tayo na dyan. Gusto mo hinihila pa kita eh. Tara na. Mirna. Teka. Nahihilo talaga ako eh.
Kathy? Kathy? Kathy, gumising ka! Asan ako? Teka, nasa klinik ba ako? Kathy? Kathy? Myrna? Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nakahiga dito? Ay, salamat naman at nagkamalay ka na. Hinimatay ka kanina nung inaya kitang mag-lunch. Kaya dinala kita agad dito sa school clinic. Tapos, ito nga, kababalik ko lang para i-check ka. Sakto naman nagkamalay ka na. Ganun ba? O ano, okay ka na ba? Nagugutom ka ba? Itatanong natin kay Nurse Mia kung pwede ka nang lumabas para makakain ka na. Antayin na lang natin siyang bumalik. Nag-CR yata eh. Oh, andito na pala siya. Pwede na ba siyang lumabas para makakain na rin? Sige po, pero bago po pala kayo lumabas, may itatanong lang po ako. Standard questions lang po. Kailan po yung first day ng last menstruation? Ha? Sa totoo lang, hindi ko na matandaan eh. Medyo marami kasi akong iniisip these past few days, kaya hindi ko na maalala kung kailan ako huling nagkaroon. Sexually active po ba kayo? Ha? Hindi na eh. 2 buwan na rin kasi simula nung nag-break kami ng boyfriend ko. Since then po ba nagkaroon na kayo? Ha? Teka. Oh my God. Oh my God, Myrna. Hindi ba ako nagkaroon simula nung nag-break kami ni Jerome? Teka, Kathy. Relax ka lang. Huwag ka muna mag-isip ng kung ano. Relax. Ibig niyo po bang sabihin sa huling natatandaan niyo 2 months ago nung huling may nangyari sa inyo ng boyfriend niyo at simula nun hindi pa kayo dinadatnan? Parang ganun na nga. Kung ganun po, i-advise po kayo na mag-pregnancy test para lang po makasiguro tayo kung ano po yung dahilan ng pagkahilo nyo at 2 buwan na rin po kasi kayong delayed. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Posible bang buntis ako? Oh my God, Myrna. Paano kung buntis nga ako? Paano tong batang to? Kathy, mag-relax ka nga. Ano ka ba? Hindi pa nga natin alam kung ano talagang lagay mo eh. Pero buntis ka man o hindi makakabuti sa'yo yung pagpapanik. Huminahon ka nga para makapag-isip ka ng maayos. Pero Myrna, anong gagawin ko? Natatakot ako. Paano kung buntis nga ako? Ano na mangyayari sa akin? Sino tayo yung ama nitong batang daladala ko? Baliw ka ba? Ang advance mo namang mag-isip. Hindi pa nga natin alam, 'di ba? Buti pa, sundin mo yung sinasuggest ni Nurse Mia para mapakali ka dyan. Hello, Kathy? Kathy? Hello? Ay, salamat. Sinagot mo na rin. O, kumusta? Anong pakiramdam mo? Okay lang. Hinahanap na ba nila ako dyan? Hindi naman. Alam naman nilang masama yung pakiramdam mo at 3 araw kang naka-leave. Ano? Nakapagpa-check up ka na ba? Nakapagpa-check up na ako kahapon. O, talaga? O, kumusta? Pinaulit ba sa'yo yung PT? Malinaw na linya na ba yung lumabas? O, anong sabi ng doktor? Hindi raw ako buntis. At na-confirm ko kaninang umaga dahil bigla akong dinatnan. O, buti naman. Makakahinga ka na ng maluwag. Ewan ko. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako dahil wala na akong inaalala o malungkot ako dahil wala na akong rason para habulin pa si Jerome. Ano ba naman yan, Kathy?
naalala kung ganong takot yung naramdaman mo nung nasa clinic tayo. Tapos hanggang ngayon, siya pa rin yung iniisip mo. Tigilan mo na nga yan. Niloko ka na nung tao. Hindi mo deserve ang kagaya ni Jerome. Oh, sige na, Mirna. Wala akong lakas ngayon para makipagtalo. Medyo masakit din yung puson ko eh. Salamat na lang sa pag-intindi mo sa akin. Bye. Popoy at Bea, ang sakit-sakit at ang hirap-hirap ng pinagdaanan ko sa breakup namin ni Jerome. Inakala ko pa na nabuntis ako. Para na nga akong mababaliw. Pero sa tulong ng mga taong nakapaligid sa akin ay unti-unti akong nakabangon. Kahit mabagal ay pinili kong umusad. Inabot na nga ng pandemya ang pag-move on ko, Popoy at Bea. At dahil nga suspended ang pasok sa trabaho dahil sa quarantine at sa virus, ay madalas kong naalala si Jerome noon. Pero nagpakatatag ako. Pinilit kong mag-isip at sumubok ng kung ano-anong small online businesses. Wag lang siyang maalala. Lumipas pa nga ang 5 buwan at sinubukan ko rin ang mga online dating app. May nakilala naman ako pero hindi rin nagtagal ang relasyon namin. Iniwan lang din ako gaya ng ginawa ng ex ko. Hanggang isang araw ay may pinakilala sa akin yung pinsan ko na katrabaho daw niya sa opisina. At yun nga ay si Ruel. Kaedaran ko lang din. Nagsimula kami bilang magka-chat hanggang sa nahulog din yung loob ko sa kanya. Popoy at Bea, sa loob ng 3 buwan na pag-uusap at pagkikita namin, ay naramdaman kong seryoso si Ruel sa akin, kaya pumayag na rin akong maging kami. Tagal naman ni Ruel. Kanina pa ako naghihintay dito sa apartment niya. Ano na kayang nangyari doon? Matawagan nga. Bakit ganun? Kanina lang nagre-ring ah. Bakit ngayon cannot be reached na? Hindi kaya na-aksidente na to sa daan habang nagmomotor? Diyos ko, wag naman sana. Tawagan ko kaya ulit. Ano ba yan? Makalabas nga, sisilipin ko at baka nasa kanto na. Surprise, hon! Happy first monthsary and happy Valentine's Day. Flowers for you. O, teka, umiiyak ka ba? Bakit? May nangyari ba? Pinagkalala mo ko eh. Akala ko kung napano ka na. Ha? Ano ka ba? Okay na okay ako. Kaya niya kita. Kasi kanina tinatawagan kita. Nagre-ring pero hindi mo sinasagot tapos kung tinawagan kita ulit kinat-birich ka na. Akala ko na paano ka na eh. Akala ko nabangga ka na. Ang dami pa naman ngayong aksidente sa kalsada. Kaya nang umiyak. Okay naman eh. Ano, nung tumawag ka, nasa flower shop ako noon. Ayoko nang sagutin kasi baka may store mo pa yung pag-surprise ko sa'yo. Tapos, hindi ko na malayan, nalobat na pala yung cellphone ko. Sorry na ako na pag-alala kita. Basta next time mag-chat ka naman kung asan ka. Napapraning kasi ako minsan eh. So, huwag ka na umiyak. Salamat pala dito sa mga bulaklak. Sorry nga pala kung wala pa akong regalo sa'yo. Hindi pa nadating yung order ko online eh. Inaway ko na nga yung seller. Sabi niya kasi kahapon dadating eh. Anong petsa na wala pa rin. O, relax lang. Relax. Halika. Upo ka muna sa sofa. May dala pa naman akong pagkain, no? Gusto mo ba kumain muna? Mamaya na siguro. Teka, tuloy ba yung leave mo sa trabaho bukas? Oo naman. Sayang, no, Han? Balik ECQ tayo. Na-cancel tuloy yung booking natin sa resort. Oo nga eh, pero okay lang yon. Sumunod na lang tayo sa protocols. Mahirap din naman talaga maglalabas ngayon. Pero ako, Han, masaya na ako kahit dito lang tayo sa apartment mo. O kahit saan. Basta kasama kita. Ako din naman eh. Ay, nga pala. May isa pa akong regalo sa'yo. Ang dami mo namang regalo, Han. Nape-pressure tuloy ako. Ako ba? Huwag ka ma-pressure. Ano ba to? Sama na lang. Yung paborito kong pabango. Teka, original to ah. Ang mahal nito, Han. Biglaan talaga ako ng budget para dyan. Sana napasaya kita. Oo naman, sobra. I love you, Han. Teka, tatry kong mag-spray dito sa kamay at liig ko.
Ang bango. Bango nga. Halika, lapit ka dito sa may leeg ko para mas maamoy mo ng maayos. Bango. Bango. Han, I love you so much. I love you too, Han. Thank you sa pagdating mo sa buhay ko. Thank you din. Grabe, sobrang bango mo. Nagigigil ako sa'yo. Teka, bakit mo ako binubuhat? Doon muna tayo sa kwarto. Ayaw mo ba? Gusto mo ba? Dito tayo sa sofa? Aha. Mahirapan ka? Kahit saan. Bahala ka na. I love you, Han. Hi, Han. Good morning. Good morning din. Halika, upo ka na dito. Gusto mo ba ng kape? Chocolate drink. Ay, nagluto nga pala ako ng pancakes, oh. Thank you. Teka, ang tamlay mo yata. Masyado ba kitang napagod kagabi, ha? Han, teka. Bakit ka umiiwas? May problema ba? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Han, huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko. Pero pwede bang hinay-hinay muna tayo? O, ba't ka nagkakaganyan? Han, kasi yung Ha? Anong hinay-hinay lang? nangyari kagabi sana, wag na muna nating ulitin. Bakit? May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Wala. Hindi naman sa ganon. O, bakit ayaw mo na? Nasaktan ba kita? Nagdahan-dahan naman ako, ah. Tsaka sa mga yakap at halik mo kagabi, alam kong nagugustuhan mo rin yung ginagawa natin. Han, makinig ka muna kasi. Wala kang maling ginawa. Wala kang ginawa na hindi ko nagustuhan. Bakit ngayon sasabihin mo sa akin na wag nating ulitin yun? Han, kasi ang totoo niyan, sobrang na-trauma talaga ako sa na-experience ko sa past relationships ko. Alam mo naman, di ba galing ako sa cheating ex na minahal ko for 7 years? Nung sumubok naman ulit ako magmahal, iniwan din ako. Dahil sa kanila, feeling ko lahat ng lalaki manluloko. Na lahat mangiiwan pagkatapos ang kinin ng isang babae. Ha? Hindi lahat ng lalaki ganyan. Tsaka ano ba yung kinatatakot mo? Hindi naman ako kagaya nila. Mahal na mahal kita at hindi kita iiwan. Narinig ko na yan, honey. Pero ano, iniwan pa rin ako. Kinukumpara mo ba ako sa mga ex mo? Han, hindi sa ganun. Sorry kung ganun yung dating sa'yo, pero hindi yun yung pinupunto ko. Ano ba kasing pinupunto mo? Na hanggat maaari, ayoko munang gawin yung ginagawa natin kagabi dahil bumabalik sa akin lahat ng masasakit na alaala. Kung alam mo lang, halos mapraning ako nung akalain kong buntis ako pagkatapos naming mag-break nung una kong ex. Pero ang tagal na nun. Magdadalawang taon na kayong break ng ex mong yun. Huwag mo namang hayaan makapekto yun sa relasyon natin. Oo nga, pero kasi minsan ramdam ko pa rin yung sakit eh. Paano kung iwan mo ko? Paano kung may mabuo tayo? Hindi pa ako handang maging nanay. Ang layo naman yata ng iniisip mo. Pero sige, sakali mang may mabuo tayo, pananagutan ko yun dahil mahal kita. Natatakot lang ako. Huwag ka nang umiyak. Hindi naman kita iiwan eh. Talaga? Kung totoo yung sinasabi mo, kahit ayoko may mangyari sa akin, hindi mo pa rin ako iiwan? Ha? O diba? Hindi ka makasagot. Hindi mo ba talaga kayang tiisin hanggang sa araw na magpakasal tayo? Hihiwalayan mo ba ako dahil tatanggihan kita? Ano ba naman yung sinasabi mo, Han? Hindi kita hihiwalayan, okay? Kahit sobrang hirap ng hinihingi mo, lalo na ngayon na may nangyari sa atin. Han. Pero dahil nga mahal kita, oo na. Sige na. Payag na ako sa gusto mo. Susubukan ko hanggat kaya ko dahil mahal na mahal kita at ayokong mawala ka sa akin. Sobrang thank you, Han. I love you. Sa totoo lang, Popoy at Bea, alam kong mahirap para kay Ruel yung inihiling ko, pero nung mga panahong yun kasi, ang dami-daming bagay na gumugulo sa isipan ko.
Umabot pa nga ako sa point na iniisip ko kung tama bang pumasok na ako sa relasyon kahit may mga ganito pa akong mga hang-ups. Sobrang bait ni Ruel at ramdam ko yung pagmamahal niya. Ayoko namang pakawalan siya dahil sa mga takot ko. Kaya nga pinili ko na lang na ipaliwanag sa kanya yung dahilan kung bakit ayoko munang may mangyari sa amin. Siguro magiging mahirap lang sa umpisa yung pag-a-adjust namin pero pasasaan ba at magiging maayos din naman ang lahat. Konting sakripisyo lang naman to para sa ikahahaba ng relasyon namin. Popoy at Bea, isang girlfriend ay gusto kong naipaparamdam sa boyfriend ko na mahal ko siya. Gaya na lamang ng ginagawa ko kay Ruel. Hindi po pwedeng lilipas ang araw na hindi ko nasasabing I love you. Pinadadalhan ko rin siya ng pagkain minsan sa trabaho niya na ako pa mismo ang nagluto. Ramdam ko naman na na-appreciate niya yung mga ginagawa ko. Siya rin naman kasi ay malambing pero more on physical touch ang paraan Ruel ng pagpaparamdam sa akin noon. Kaya lang simula nang napag-usapan namin yung tungkol sa ayaw kung may mangyari muna sa amin, ay naramdaman kong medyo nahirapan siya na pigilan ang sarili niya lalo. May mga araw na na-offend ako kapag ka nagre-request kasi sa isip-isip ko, napag-usapan naman na namin yung bagay na yun. Bakit nagre-request pa rin si Ruel? Tuloy, minsan, may mga kilos siya na feeling ko ay may ibang ibig sabihin na. Ano, luto na siguro yan. Ibalot mo dito sa lettuce. Ayoko na, Han. Busog na ako. Ang dami na nating nakain pork. Ayain natin to. Konti na lang to. Kainin mo na yan tapos kakain na rin ako. Hindi tayo pwedeng umalis na may tira kasi pumabayaran sa atin to. Sige na nga, kahit busog na ako. Ay, alam ko na, Han. Kapag hindi na talaga natin kaya kainin, susunugin ko na lang para hindi halatang may tira tayo. Baliw ka talaga. Joke lang naman yun. Kaya naman natin itong ubusin eh. Sarap ng samgyup dito sa restaurant to, no? Oo nga side dishes pa lang, sob na ako. Paano mo pala ito nalaman? Narecommend kasi ito ng tropa ko. Dito daw sila nag-date ng jowa niya last week. Okay nga raw dito tapos mura pa. Sa bagay, tama naman siya. Nagustuhan ko nga dito eh. Balik tayo dito sa sweldo. Tapos kung gusto mo, ayain mo yung tropa mo para double date tayo. Pwede naman. Ay, naalala ko tuloy yung isa pang kwento. Ano naman yun, natawang-tawa ka dyan? Wala. Kasi sabi niya, one time daw, kagagaling lang nila dyan sa malapit na motel. Nagkapagod daw kaya nagutom. Ayun, kakahanap ng makakain, na-discover nila tong samgyupan na to. Niloloko nga ako eh. Pag nabusog daw tayo dito, daan daw tayo doon sa motel para magamit lahat ng energy. Ano ba yung tropa mo? Ang bastos ha? Ha? Nagbibiro lang naman yung tao, tsaka normal na lokohan lang naman yung sa aming mga lalaki. Eh kung pang lalaki pala yung joke na yan, wag mo nang sabihin dito. Tsaka Han, nakakahiya, baka marinig ka ng mga tao dito. Sabihin pa kung ano-ano mga sinasabi mo sa girlfriend mo. Han, ang hina talaga ng boses ko, tsaka tingin mo ba maririnig pa nila tayo? One table apart na nga tayo sa kanila eh, oh. Ewan ko sa'yo. Huwag ka na mainis. Sorry na, hindi na maulit. Sige na, kainin mo na yan nasa plato mo para makaalis na tayo. Ayoko na kung gusto mo ikaw na kumain yan. Han, ano naman ba kasalanan ko? Sorry na nga ako, di ba? Huwag ka na maging ganyan. Kaya nga, bilisan mo na lang para makauwi na tayo. O siya magbabayad na ako habang kumakain ka dyan.
O, tapos ka na. Tara na. O sige, tara na. Teka, Han. Ano ba? Bakit mo hinahawakan yung puwet ko? Han, hindi ko hinahawakan yung puwet mo. May tinanggal lang akong dumi. Hindi daw hinahawakan. Ramdam na ramdam ko eh. Hindi ko nga hinawakan. Gusto mo yata hanapin ko yung tinanggal kong dumi para maniwala ka sa akin eh. Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Akin na yung helmet ko. Ako na magsusuot sa'yo. Han, huwag ka naman mainis sa akin oh. Isa na nga lang tayo makapag-date, mainis ka pa sa akin. Sorry na. Sorry na kasi, Han. Kung ano man yung nagawa ko, sorry na. Pakas naman oh. Hindi mo pa ako kiniki simula na nakita tayo eh. Ay naku, Ruel. Tigilan mo nga yan. Kita mong nakamask na ako, kiskis ka pa dyan. Akin na nga yung helmet, umuwi na tayo at nang makausap kita ng matino. Ay, salamat. Andito na rin sa bahay. Makakausap na kita ng maayos. Ano ba talagang kasalanan ko at galit na galit ka sa akin? Madami kang kasalanan. Eh ano nga? Alam mo bang nakakahiya yung ginawa mong paghawak sa pet ko kanina habang nasa restaurant tayo? Ang daming tao doon mo pa talaga ginawa. Teka lang ha, sandali. Han, hindi ko hinawakan yung puwet mo. May something na parang dumi kang naupuan. Siguro, ewan ko, pero napansin ko nakadikit siya sa may bandang legs ng pantalon mo. Pinagpag ko lang yun para maalis. Palusot mo. Tapos akala mo hindi ko alam na kaya mo binanggit yung kwentong motel kasi gusto mo akong dalhin doon. Pinag-usapan na natin yun, di ba? Bakit ganyan ka pa rin? Teka nga, Cathy. Sumusobra ka naman na yata. Sinabi ko yun dahil gusto ko lang yung kwento. Yun lang yun. May natatandaan ka bang sinabi ko sa'yo na pumunta tayo doon? Niyaya ba kita doon? Hindi naman, di ba? Hindi nga. Pero kung hindi kita binara nun, sigurado akong sasabihin mo na yan. Ano? Grabe ka naman mag-isip sa akin. Alam mo, napaka-OA mo naman yata masyado. Pati yung kwento ko nilalagyan mo ng mali siya eh. Nadali ko lang yung puwet mo, galit na galit ka na dyan. O edi inamin mo na nga, sinadya mo yun. Hindi nga sabi. Pero, alam mo, sige. Kung ano mang nagawa ko na sobra mo kinagagalit, sige na, sorry na. Kasalanan ko na lahat. Nakakainis ka kasi. Alam mo namang sensitive ako sa mga ganyang topic, pati yung mga hawak-hawak na yan. Kasi alam kong dyan nagsisimula ang lahat. Ayoko lang gawin natin yung bagay na yun kasi nga pinag-usapan na natin yun. Han, oo, naiintindihan ko naman. Pero sana hinay-hinay lang sa pag-iisip. Ginagawa ko lahat ng paraan para kontrolin yung sarili ko kahit sobrang hirap kasi gusto kong intindihin dahil sobrang mahal kita. Pero magtiwala ka naman sa akin oh. Hindi naman porket nahawakan kita o hinalikan kita, gagawin ko na yung ayaw mo. Oo na. Oo na. Siya, huwag ka nang umiyak. Sorry na. Sorry na, hindi na maulit. Popoy at Bea, aaminin ko na minsan ay napapraning ako sa mga ikinikilos ng boyfriend kong si Ruel, pero sinusubukan ko rin namang magtiwala sa kanya. Kaya lang kapag miss na niya ako, doon na siya mas lumilikot at hinahawakan ang mga bahagi ng katawan ko. Aaminin ko, may mga pagkakataong gusto ko yun, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Ayoko lang kasi talagang ibuhos yung tiwala ko. Natatakot ako na masira na naman yun at ako na naman ang maiiwang mag-isa at kawawa. Ayokong pagdaanan ulit yung mga sakit na naranasan ko. Mali ba ako sa pag-iisip ng ganito? OA na ba ako na maituturing? Ako ba yung may problema? O siya? Dahil kahit ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayoko, ay may mga kilos pa rin si Ruel na hindi ko gusto. Ewan ko, hindi ko na alam Popoy at Bea. Basta para sa akin, kailangan ko rin gumawa ng paraan para makasiguro na hindi kami hahantong na may mangyari muna sa amin. Ay,
salamat. Nakarating din tayo rito. Ang ganda naman pala ng beach resort na to, Kathy. Mukhang sulit yung bayad natin. Dapat lang, Mirna, no? Ang laki ng inambag ng jowa mo eh. Kulang na lang sagutin niya tong buong staycation natin. Bigatin talaga yung boyfriend mo. Anong ganyan mo ba ginamit mo dyan at parang in love sa'yo? Hindi ko siya ginayuma, no? Alindog ko lang sapat na para mabaliw siya sa akin. Baliw. Pero masaya ako na in love kayo sa isa't isa. Basta friend ha, ang advice ko lang sa'yo, hinay-hinay lang, baka bigay todo ka rin kagaya ko dati. Mahirap na, kasaktan ka lang yan. Alam mo, Kathy, napatunayan ko dyan sa boyfriend kong si Ken na mahal niya ako. At ayokong pigilan yung sarili ko na iparamdam sa kanya na mahal ko rin siya. Di ba nga, ganun din naman tayo pag nagmahal? Gagawin mo lahat, huwag lang mawala yung taong mahal mo. Oo, pero ang sinasabi ko lang, magtira ka pa rin para sa sarili mo. Alam mo naman mga lalaki, pag nakuha na ang gusto sa'yo, iiwan ka na. Hay nako, Kathy, hindi lahat ng lalaki kagaya ng ex mo. Basta. O siya, andito na tayo sa reception. Kukunin ko na yung mga susi natin. At andyan na rin pala si Ruel, dala yung iba nating gamit. Tama ba yung mga nabitbit ko? Teka, isang packback na blue at eco bag na red. Oo, tama naman. Teka, kausapin ko lang yung receptionist para makuha ko na yung susi ng mga kwarto natin. Hi, ako yung nagpabook ng mga rooms for today. Ako rin yung nag-chat sa page nyo kanina para ma-inform ko kayo in advance na malapit na kami. Ito nga pala yung ID ko. Okay po, Miss Cathy. Welcome po sa Beach Resort at eto po yung mga susi niya. Bali, 3 po yan. Teka. 3 susi? 3 rooms ba yung pinabook mo, Kathy? Oo, bale, isang couple room para sa inyo ni Ken, tapos isang single room kami ni Ruel. Magkahiwalay na kwarto yung pinabook mo para sa ating dalawa? Teka, bakit naghiwalay pa kayo? 2 nights tayo rito sa resort tapos hindi kayo magtatabing matulog. Ang corny nyo naman. Buti na papayag mo tong si Ruel. Oo. Understanding naman yung boyfriend ko, tsaka hindi ko naman ipinagpapaalam sa kanya na hiwalay na yung kwarto na kinuha ko. Papayag naman yan kasi alam naman niya yung setup namin. Ha? Ano bang setup nyo? Basta! Tara na nga sa mga kwarto natin. Teka. Don't tell me hindi kayo nagtatabing matulog ng jowa mo. Di paano yun? Paano kayo naglalabing-labing kung hindi kayo magtatabi? Hinaan mo naman yung boses mo. Pero basta parang sabihin na lang natin na hindi na muna namin ginagawa yung ganyan. OMG! Buti nakakatiis kayo. Lalo na yung boyfriend mo. Grabe, ang hirap ng pinagdadaanan niya, ha? Ang ingay mo naman eh. Doon na nga kayo. Ito na yung susi nyo. Chat ka na lang kapag magsiswimming na tayo. Oo na. O siya, Ruel at Kathy, una na kami, ha? Later na lang ulit tayo mag-bonding. Anyways, Han, ipasok muna natin yung mga gamit dito sa kwarto ko para masort ko mamaya yung sa'yo at yung sa akin. Ito naman yung susi ng kwarto mo. Napagod ako sa biyahe pero excited pa rin ako sa mga water activities mamaya. Nga pala, andyan yung rash guard sa kabilang maleta. Han, may problema ba? Bakit ang tahimik mo? Napagod ka ba? Gusto mo bang magpahinga muna sa kwarto mo? Bakit naman 2 kwarto pa yung pinabook mo para sa atin? Ha? Wala lang. Baka lang hindi ka makagalaw ng komportable kung magkasama tayo sa kwarto. Talaga? Ako ba talaga yung hindi komportable? O ikaw? Han, alam mo naman yung totoong dahilan kung bakit ko to ginawa, di ba? Bakit nga? Ano ba talagang dahilan mo? Umiiwas lang naman ako sa temptasyon. Siyempre, Han, 2 gabi tayo dito. Kung magkatabi tayo, lalo gabi na, mahirap na. Baka mamaya hindi mo makontrol yung sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Na pagsasamantalahan kita kahit ayaw mo? Ganun ba talagang tingin mo sa akin, ha? Naman napag-usapan na natin to, di ba? Hindi naman ganyan yung tingin ko sa'yo. Umiiwas lang ako sa mga pagkakataon na gaya nito na baka hindi natin makontrol yung mga sarili natin. Kasi hindi ganyan ang dating sa akin, Kathy. Dahil dyan sa ginawa mo, para mo rin sinabing napakasama akong tao. Alam mo yung pakiramdam ko? Nanliliit ako. Napapahiya ako sa sarili ko dahil pakiramdam ko, sobrang manya ko sa paningin ng girlfriend ko. Han, sorry. Hindi naman yun yung gusto kong maramdaman mo. Ginawa ko lang to kasi gusto kitang tulungan. Nararamdaman ko kasi minsan na parang hirap kang pigilin yung sarili mo kaya naisip ko to eh. Ano?
Naisip ko na kung hindi tayo magtatabi, hindi mo na kailangan pigilan yung sarili mo. Makakatulog ka pa ng maayos. Kasi pinipilit kong intindihin yung mga rason mo, pero sa totoo lang, pahirap na ng pahirap. Ang unfair mo sa akin, Cathy, alam mo ba yun? Iniintindi ko yung rason mo kung bakit ayaw mong maulit yung nangyari sa atin. Pero ako ba? Tinanong mo ba ako kung bakit gusto ko na may nangyayari sa atin? Inintindi mo ba kung bakit gusto ko yun? Han, Para sa akin kasi hindi lang basta tawag ng laman yung pakikipagtalik eh. Han. Ginagawa ko yun kasi doon ko napaparamdam sa partner ko na mahal ko siya. Na kahit anong mangyari, hindi ko siya iiwan. Sabihin mo nga, Cathy, kapag ba hinahalikan kita? Kapag ba hinahawakan kita, nararamdaman mo bang pinipilit kita? Hindi, pero paano kung magustuhan ko rin yun at may mangyari sa atin? O ano naman? Ano bang masama kung may mangyari sa atin? Boyfriend mo o girlfriend kita at mahal natin ang isa't isa. Walang masama kung gawin natin yun. Eh paano kung iwan mo rin ako? Paano kung yun lang din yung habol mo sa akin gaya ng ibang lalaki? Cathy, yan ba talaga nararamdaman mo sa akin? Na kaya kita girlfriend dahil gusto kitang makasex? Ewan ko, hindi ko nga alam. Natatakot lang ako kasi sawag-sawa na akong masaktan. Na pagkatapos kong magtiwala, iiwan na lang ako basta-basta. Sa akin ba, Cathy, may tiwala ka? Ha naman. Sagutin mo muna yung tanong ko, may tiwala ka ba sa akin? Naniniwala ka ba nung sinabi ko sa'yo na hindi tayo magsisiping hanggat ayaw mo? Oo. Kung nagtitiwala ka talaga sa akin, hindi mo gagawin to. Hindi ka para mag-book ng 2 kwarto kung may tiwala kang wala akong gagawin sa'yo. Cathy, wala kang tiwala sa akin, aminin mo na. Ha naman oo. Nagtitiis ako hanggat kaya ko kasi ayoko mawala ka sa akin. Nakukontento na lang ako sa kung ano yung kaya mong ibigay. Ni minsan hindi kita pinilit kahit na gustong gusto ko na. Tapos ganyan yung tingin mo sa akin? Wala ka pa rin tiwala sa akin? Han, sorry na. Sorry. Tama na, Cathy. Uuwi na lang ako. Hindi rin naman makakapag-enjoy sa bakasyon na to eh. Sige na. Ha naman, teka lang. Please, sorry na. Bitawan mo ako, diyan ka na. Popoy at Bea, alam kong nasaktan ko si Ruel sa ginawa kong yun. Ramdam ko sa mga salita niya yung sama ng loob at hindi ko itatanggi. Guilty ako nung sabihin niyang wala akong tiwala sa kanya. Humingi ako ng advice sa kaibigan kong si Myrna. Ang sabi niya, palipasin ko raw muna yung magdamag pero kinabukasan ay kausapin ko raw ng personal si Ruel. Kahit gaano raw kabait ang lalaki ay mau-offend daw talaga sa ginawa kong yun. Sinunod ko naman ang advice ni Myrna. Humingi ako ng sorry kay Ruel at masama pa rin ang loob niya pero napatawad naman niya ako. Mahal na mahal daw niya ako. At syempre, noong mga oras na yon, dala na rin ang bugso ng damdamin ay naging mainit kami sa paghahalikan at paghawak sa katawan ng isa't isa. Pero nung maramdaman kong parang gusto niyang ituloy-tuloy na ang ginagawa namin, ay umiwas ako. Ang sabi ni Ruel, naintindihan daw niya ako. Siya na lang daw ang bahala sa sarili niya. Siguro nga, Popoy at Bea ay nahihirapan din si Ruel pero nahihirapan din naman ako. Andun pa rin kasi yung takot. Pero gusto ko rin namang labanan yon. Kailangan ko lang siguro ng konti pang panahon. Hello, Cathy? Oh, Grabe ha, kanina pa ako tumatawag ngayon ka lang sumagot. kakatapos ko lang maligo, papunta ako kina Ruel. Bakit ka pala napatawag? Aayain ko kasi kay ni Ruel. Tara, labas ulit tayo. Pambawi ko dun sa staycation natin last time na hindi naging maganda yung kinalabasan. Okay naman kayo ng boyfriend mo, di ba? Oo. O, edi tamang-tama.
Para i-celebrate na rin yung pagkakabati ninyo. Tara, mag-Baguio tayo. Ha? Kailan naman? Eh di ngayon ng December. Ang lamig-lamig tapos sa Baguio tayo pupunta. Yun na nga yung masaya dun eh. Sa lamig ng panahon dun, ang sarap ng pakiramdam ng may kayakap. Eh kasama naman natin yung mga jowa natin kaya for sure, hindi natin mararamdaman ang lamig. Ay, naku, ikaw talaga, Mirna, kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo. Sex na naman ang nasa isip mo, no? Hay nako, Cathy, wala talaga akong sinasabing ganyan. Kaya lagi kayong nag-aaway ni Ruel eh. Masyado kang defensive pagdating sa bagay na to. Konting may mabanggit lang, kala mo lagi yan yung gusto eh. Eh, bakit ba? So, yun yung nararamdaman ko eh. Anyways, tatanungin ko muna si Ruel kung gusto niyang sumama. Siyempre, sasama yun no. At sabihin mo sa kanya, ako ang magpapabook ng kwarto at isa lang yung kwartong kukunin ko para sa inyong dalawa. Ay, naku, Mirna. Alam mo, Cathy, magtiwala ka dyan sa boyfriend mo. Ikaw ba kung malalaman mo na walang tiwala sa'yo yung partner mo, na kahit nagsasabi ka naman ng totoo, pinagdududahan ka pa rin? Anong mararamdaman mo? Mirna, nag-usap na kami tungkol dyan. Huwag mo na nga akong lecturean. Ang sa'kin lang naman, kung lagi kang magiging ganyan sa kanya, ikaw rin, bahala ka. Kasi hindi ako magtataka kung isang araw, sasabihin mo sa'kin na nauumay na siya sa'yo. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Opinion lang naman yung akin. O siya, sige na. Basta yung Baguio ha, magsabi ka na kay Roel para makapagpabook na ako. Oo na, sige na. Bye. Han, halika na dito sa mesa. Kain na tayo. Halika na at pag-usapan na rin natin yung sked ng Baguio kasama si Mirna. Han? Ano kayang ginagawa nun habang nakaupo sa sofa at hindi yata ako naririnig? Malapitan nga. Han? Oh, Han! Sorry, kanina ka pa ba dyan? Medyo malakas lang. Sorry na. Bakit pala? Kaya naman pala hindi mo ako marinig, naka-headset ka pala. Full volume pa yata yan eh. Kanina pa kita tinatawag para kumain. Ano ba kasi yung pinapakinggan mo? Oh, wala. Siya, tara doon sa mesa. Kain na tayo. Wala daw. Ano nga kasi yun? Eh bakit hindi mo masabi sa akin? Pag di mo sinabi, kakalkalin ko talaga yung cellphone mo. Ang kulit, grabe. Wala nga yun. Recording lang yun ng katrabaho ko na pinasa sa akin. Anong recording? Wala, recording lang ng kanta niya. Kanta? Bakit singer ba siya? Hindi. Ano lang, mahilig lang siya kumanta tapos nare-record. Yun lang. Uy, adobong atay. Paborito ko to. Tara, kain na tayo. Babae? Ha? Babae ba yung katrabaho mong yun? Yung nagpasa ng kanta? Oo. Eh bakit sa'yo pinasa? Lahat ba ng lalaki niyang katrabaho pinagpapasahan niya niyan? O sa'yo lang? Aba, malay ko. Alam mo, kung muna isipin yun. Tara na, kain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Paano ko hindi iisipin? Naiinis ako. Baka mamaya nilalandi ka na yan tapos nagpapalandi ka naman. Subukan mo lang talaga, Ruel. Ano ba? Nakakainis ka na ha? Ayun na naman yung mga salita mo eh. Tumigil ka na. Wala ka dyan, kakain na ako. Eh bakit parang naiinis ka? Siguro hindi mo talaga katrabaho lang yun, no? Ano bang pangalan ng babaeng yan? Patingin nga ng picture. Ano ba, Cathy? Ano ba problema mo? Gusto ko lang naman malaman kung sino yung babaeng yun, ah. Bakit ka nagagalit? Siguro may tinatago ka talaga sa akin, no? Nag-uusap kayo sa cellphone, no? Ano? Ano? Oo, ayan, cellphone ko. Kalkalin mo lahat ng gusto mo. Palamon ko pa sa'yo yan eh. Ano? Hindi ko nagugustuhan yung salita mo, Ruel, ha? Eh, nakakainis ka na eh. Ang kulit-kulit mo eh. May pinakikinggan nga lang ako kung ano yung pinagsasasabi mo dyan. Porkit galing sa babae kung ano yung binibintang mo. Kahit anong ibintang ko, kung hindi naman yung totoo, hindi ka magagalit. Pero dahil dyan sa reaction mo, parang sinasabi mo na rin na may ginagawa kang kalokohan. Ano ba, Cathy? Totoo naman, ah. Siguro kaya nitong mga nakaraan parang wala kang gana sa relasyon natin. Kesyo sabihin mo, busy ka, marami kang ginagawa, pero ang totoo may ibang babae ka ng pinagkakaabalahan. Tumigil ka na ha? Bakit ako titigil? Ano? Tigang na tigang ka na ba, ha? Kaya hinahanap mo na sa iba kasi hindi mo makuha sa akin?
Sabi ko na nga ba imposibleng kaya mong magtiis na hindi ka magloko. Manloloko ka, hayop ka! Tumigil ka na! Alam mo, piko na ako sa'yo, Cathy. Huwag mo sagarin yung pasensya ko, ha? Umamin ka na lang kasi na nambababae ka. Wala nga akong babae. Langya naman, Cathy. Lahat ng pagtitiis ginawa ko na eh. Lahat ng pagpapatawad, lahat ng pag-intindi binigay ko na. Dulo-dulo, pag bibintaan mo pa rin ako may babae, ganyan ba talaga kababang tingin mo sa akin? Imposible naman kasing makakatiis ka ng 8 buwan na walang nangyayari sa atin. Aminin mo na, may ibang nagpapaligaya sa'yo sa kama, no? Hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Sabi mo ayaw mo kaya nagtiis ako. Tapos ngayon nagawa ko ng 8 buwan, pinagbibintangan mo kung may babae. Alam mo, Cathy, sumusobra ka na eh. Hindi ko na alam kung ako pa rin ba yung nagkukulang o ako na lang yung nagbubuhat para tumagal tong relasyon na to. Cathy, mahal kita, alam mo yan. Pero para pagdudahan mo pa rin yung kilos ko at malitin ako ng ganito, aba hindi ko na alam kung worth it pa bang ituloy ito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Tingin ko ginawa ko na lahat para sa'yo, para sa atin. Pero hanggang dito na lang yata ako eh. Nakakasawan na lagi ko na lang kailangan idepensa yung sarili ko sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa. I'm sorry, Cathy. Bakit ka nagsasorry? Ano bang ibig mong sabihin? Ayaw mo na? Suko ka na sa akin? Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Malaya ka na. At least ngayon wala ka nang iisiping boyfriend na lolokohin ka o pagsasamantalahan ka. Ruel, ano ba? Alam mo, wala na rin naman point na magpaliwanag ako eh. Masyado nang masakit sa akin yung mga ginagawa mo. Tama na siguro to. Ruel naman, sandali lang naman. Tama na, Cathy. Magpapalamig lang ako sa labas. At sana pag uwi ko, nakaalis ka na sa bahay ko. Popoy at Bea, iyon na nga ang huling beses na nagkausap kami ng maayos ni Ruel. Hindi ko akalain na aabot sa hiwalayan yung simpleng pagtatanong ko kung may babae ba siya. Iniyakan ko yon at inisip ko na ayusin ang lahat pero hindi ko na ginawa kasi kung mahal niya talaga ako, ay siya na rin yung kusang lalapit sa akin, hindi ba? Pero hindi niya ginawa. Ang sabi ng kaibigan kong si Mirna, kasalanan ko rin naman daw kung bakit naging ganoon ang reaksyon ni Ruel. Pero Popoy at Bea, ayoko nang sisihin pa ang sarili ko. Pagod na ako. Siguro ganun talaga. Baka sa dami ng masasakit kong karanasan ay hindi na ako marunong magmahal ng walang halong pagdududa. Gusto ko lang naman na maging masaya at maramdaman yung assurance na hindi na ako may iwanan at masasaktan pa. Mahirap ba yun? Imposible ba yun? Sa ngayon ay pinili ko na lamang muna mapag-isa at ipahinga ang puso ko. Ayoko na rin munang umasa na may magmamahal pa sa akin. Sasanayin ko na lamang muna ang sarili ko na maging masaya kahit na nag-iisa. Muli, salamat sa pagbabasa ng sulat ko at more power pa sa inyo. Lubos na gumagalang, Cathy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Praning. Mga kapamilya, mga praning, oras na natin sa buong kapuluan. It's already 31 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Paano? Yan, naiwan tuloy mag-isa itong si Cathy. Diba? Nang dahil sa kanyang sumobra naman yata yung pagdududa. Sumobra naman yata yung pag-iingat, Bea, hanggang sa naitataboy na yung kanyang karelasyon. Wala nang tiwala. Actually, alam mo kung nung nangyari kay Cathy Poy, parang, di ba nung umpisa meron pa siyang fears? Pero sabi nga nila, di ba, fears lead to more fears. Dahil meron na siyang basic fear, ayan, nag-ugat-ugat na tuloy yung takot niya. Tapos, nakita niya kasi na nahihirapan si Ruel na pigilan ang sarili. Kaya ayan tuloy, hindi may iwasang may nagagawa tuloy si Cathy na akala niya
makakatulong, pero yung pala nakaka-offend para kay Roel. Halimbawa, yung sa kwarto. Nakita ko naman na sincere si Kathy dun sa point niya na maghiwalay tayo ng kwarto para hindi na tayo matukso. Kasi aminin mo, nahihirapan kang labanan yung tukso, di ba? Ako din, aminado ko, mahirap for me na labanan yung tawag ng laman. Yun yung nasa isip ni Kathy, kaya ayan, pinaghiwalay yung kwarto. Pero yun nga, iba yung naging dating kay na-offend si Roel. Parang feeling tuloy niya, ang tingin ni Kathy sa kanya, manyak na manyak. Pero totoo, in good faith naman, feeling ko, yung ginawa ni Kathy. Kaya lang, ang hindi lang siguro nabantayan ni Kathy is kung hanggang saan siya dadalhin nung kanyang pag-iingat. Kasi halimbawa tayo as parents, di ba minsan OA tayo mag-ingat dun sa mga junanakay natin. Yun ang nangyari kay Kathy. Naging OA din siya. For me, may part na medyo OA din siya sa pagiging defensive niya against kay Roel. So ang nangyari tuloy, wala siyang tiwala sa sarili niya. Nawalan din siya ng tiwala kay Roel. Ay di nawalan na ng tiwala yung buong relationship nila. Kaya ayan, nasira ng tuluyan. Diba? Alam mo, dun sa sinabi mo, walang tiwala si Kathy sa sarili niya, nawalan ng tiwala. I think that's it. I think that's a problem. 'Di ba? Na itong si Kathy ay walang tiwala sa kanyang sarili, sa kung ano yung pwede niya magawa. Pero na-translate 'yun at kumbaga para na-amplify pa dahil parang yung paano ko ba sasabihin 'to? Yung sa tingin mo hindi mo magagawa ay binibintang mo ron sa ibang tao. 'Di ba? Doon sa other party, doon sa partner mo. Okay, I think that's unfair. 'Di ba? Unfair 'yun. So feeling mo hindi mo mapipigilan ang sarili mo at 'yun na rin talaga ang inisip mo para sa partner mo. That's unfair. 'Di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin na halimbawa, kung may jowa ako at kasama ko naman yung mga kaibigan ko, couple friends ko na meron ding date, ganyan. Nasa kabilang kwarto kami. Does that mean, bakit? Kasama ba sa pinirmahan namin, sa binayaran namin na kailangan mag-sex kami sa kwartong yun? Diba? Meron bang diba? Meron bang discount kapag hindi naman namin ginamit para sa sexy time at nagpahinga lang talaga kami ron? I mean, diba? Tsaka yung sinabi ko nga kanina, marami namang ibang paraan para kung sakaling kailangan ng release, meron naman. Merong magagawa. Wag naman masyado ring wag naman masyadong excuse me para sa term na ito, no. Wag naman masyadong pa-virgin, 'di ba? Na walang kamuang-muang, na walang kaalam-alam, na walang walang diwa ng kamunduhan man lamang. Hindi naman sinasabi na gagawin niyo 'yun. Ang sinasabi, merong paraan at nandun kayo para mag-enjoy. Hindi para bantayan yung mga sarili nyo. In the first place, dapat kung ganyan ang isip ni Kathy, dapat hindi mo na sinama boyfriend mo. Diba? Ganun na lang. Dapat hindi mo na lang siya sinama kasi parang gusto mo rin, sige dyan ka dito ko. Gusto lang kitang kasama kapag ka nasa labas ng kwarto. Nakaka-offend naman talaga yon. At tama lang for me, yung sinabi ni Roel, ano bang tingin mo sa akin, manyak na manyak? Diba? Na I'm just being romantic, I'm just being sweet para sa'yo, pero ang dating sa'yo pala ay may gusto akong mangyari. No. Diba? Yung mga hawak ko sa'yo, yung mga halik ko sa'yo, it may just mean na halik lang talaga yon. Hanggang doon lang yung gusto ko. Kailangan ba talaga pagka hinalikan kita sa leeg, niyakap kita ng kakaiba na may nahawakan akong ibang parte ng katawan mo, doon na papunta yon? 'Di ba? Foreplay na ba agad 'yon? Hindi. 'Di ba? Para on the defense ng mga kalalakihan, hindi. Minsan naman we're just trying to be naughty, 'di ba? We're just trying to be sweet, lalo na sa mga intimate moments namin. Hindi naman ibig sabihin na ay kailangan mo nang ibaba ang bandila at andyan na si bossing. 'Di ba? Papasok na si kapitan. Hindi, magjo-duty si kapitan. Hindi naman palaging ganoon. 'Di ba? Hindi ko nagustuhan yung medyo inaasal na nitong si Kathy. Kaya ayan, mag-isa ka na lang ngayon. And I'm sure nag-iisa ka na naman.
Oo. You know what I mean? Diba? Oo. Kasi eto para dun sa mga nakakaranas nung sitwasyon ni Kat, hindi naman sa sinasabi nating hindi valid yung nararamdaman mo, yung mga takot mo and everything. Siguro ang point lang namin is more than making bantay yung mga galaw ni Rowell, siguro mas bantayan mo yung sarili mo, yung self-esteem mo, yung self-confidence mo, yung lagay ng puso mo, ng utak mo, more than making anong tawag dito? Para kasing siya yun nga, bantay sarado dun sa mga kilos ni Rowell. I mean, kahit ano namang gawin ng lalaki para sa mga babae, kahit anong gawin ng lalaki, kung ikaw sa sarili mo, secured ka, na eto yung gusto mong mangyari, eto yung ayaw mong mangyari, hindi ka mapapahamak Alam mo yun? So, mas anuhin mo muna yung sarili mo, yung mas ayusin mo muna yung tiwala mo sa sarili mo, kesa dun sa bantayan mo yung kilos ng partner mo. And I think, Popoy, eto ang take ko lang sa buong story, bago ka magmahal or bago ka pumasok sa isang relationship, matuto ka muna magtiwala. I think yun yung una kapag when it comes to having relationship, different kinds of relationship with other people, you learn to trust more bago you learn to love. Kasi aanhin mo yung love kung wala ka namang tiwala. Alam mo yun, matuto ka muna magtiwala dun sa tao bago maging partner, pagkatiwalaan mo muna siya bilang tao, na mabuting tao. And then saka ka ma-in love. Kasi kapag inuna mo yung love, hindi ka pa naman marunong magtiwala sa ibang tao, bound to failure kung ano man yung relationship na gusto mong mabuo with that person. Diba? Yan. Yun lang. What does it take to what does it take to earn your trust, Kathy? Diba? Yun yung magandang itanong sa'yo ng karelasyon mo Ano ba yung makakapag paano ma-earn yung trust mo? 'Di ba? Yung pagtitiwala mo sa isang tao. Para napakahirap mo namang ma-penetrate ng katauhan mo. 'Di ba? Parang you're not being mysterious, you're just being too serious about life. 'Di ba? No one gets out of life alive. Okay, yun lang yung masasabi ko rin dito kay Kathy. 'Di ba? Huwag masyadong seryoso na nag-overthink ka na may ganitong mangyayari, may hindi mangyayari. Naging pessimistic ka na Naging parang lahat na lang ng hawak sa'yo, lahat na lang ng dating, mahal mo, pero gusto mo yung terms mo lang ang masusunod sa relationship. Well, I'm sorry to tell you, pero hindi ganyan ang relationship. May mga issues ka. May mga issues din yung partner mo. May needs ka, meron din siyang needs. 'Di ba? Hindi lang mga kalalakihan ang dapat nag-a-adjust pagdating sa relationship. Yes, kami ang nanunuyo, pero kapag nagkaroon na tayo ng label bilang mag-boyfriend, mag-girlfriend, kumbaga may say din kami sa ilang mga bagay, may say din naman kayo sa ilang mga bagay, pero hindi naman yung parang dinidiktahan nyo na lang dahil sa issue mo lang. You have to kailangan mong ma-solve yung issue mo sa sarili mo. 'Di ba? After all, hindi naman yung relationship natin na may problema, yung former relationship mo pa, 'di ba, na overshadow pa itong present relationship natin. That's offensive enough para sa isang bagong karelasyon kay Rowell at para magtagal ng 8 months na sige, pagbibigyan kita, mahal kita. Hindi pa ba hindi pa ba proof 'yon na mahal ka talaga nung tao? 'Di ba, na parang nakaka-offend 'yon na ang iniisip mo, nag-iingat ka sa relationship natin because dun sa nangyari sa former relationship mo. 'Di ba? O sige na, hindi ko napapansinin kasi at the back of my mind, kung ako'y lalaki, iniisip mo pa rin siya, iniisip niyo pa rin yung ginawa niyo. Anak, hindi pa ako tapos magtrabaho, huwag ka malikot dyan. Nakikita. Ayan, nawawala sa concentration si Daddy. Pero hindi, iyon nakaka-offend na yun. Pero hindi pinansin ni Rowell. 'Di ba? For 8 months, 8 long months, ibabato mo pa sa kanya yung bagay na ibinigay niya na nga sa'yo. Pinagbigyan ka na, pero pinagdudahan mo pa.
Ikaw na talaga ang may problema dyan, Cathy. And then yung eksena na nagalit si Ruel, nagalit si boyfriend. Hindi naman siya bumalik, hindi niya ako sinuyo. Alam nyo, ito ang mali para sa mga kababaihan. Yes, okay? boy. Ano yun? Sinasabi nyo, hindi sa ganito mga eksena, sinasabi nyo na mahal nyo kami. Di ba? Bilang karelasyon ninyo. Mahal na mahal. Alam nyo na nagkamali rin kayo. Hindi yung palaging yung partner nyo, hindi palaging kami yung mag-reach out. You'll also learn how to reach out. Diba dahil meron ding limit. I'm sorry meron ding limit ang mga kalalakihan. Hindi naman sa kumbaga, kapag nagkamali kayo, nagtampo kayo ng dahil sa ginawa namin, well, fine, that's a valid reason. Pero minsan, kami manunuyo, di ba? Ayan, kadalasan kami ang nanunuyo. Pero, merong kaugalian ang mga ilang kababaihan dyan. Ito nangyari na sa akin. Nang makailang beses. Bea. Diba? Dahil sa pride ninyo. It's because of your pride. Diba? Sabi nyo, mahal nyo kami. Bakit para mas importante sa inyo yung pride nyo? Diba? Kung totoo nagmamahal ka, ibababa mo yung pride na yan. Diba? Kung alam mo na ikaw yung may pagkukulang, wala namang problema kung ikaw mag-reach out. Diba? Para sa mga kababaihan. Yung iba, alam nyo, magtutuloy pa sana, pero dahil sa mas pinanganagaan nyo yung pride ninyo, lalong walang nangyari. Diba? Walang reconciliation kasi, kumbaga, isipin nyo rin, kami mga kalalakihan, yes, mahal namin kayo, pero mahal nyo rin ba kami? Pinapahalagahan nyo rin ba na nandyan kami, kapiling ninyo kami? Diba? I don't think so. Sa mga katulad ni Cathy na kayo na nga yung mali, kayo pa susuyuin. Excuse me, nare-reach din namin yung point. Parang may inilalabas talaga ako, may hugot din ako. No? Pero that's true. That's true. Diba na, ito lang naman. Alam niyo naman kayo nagkulang eh. Lapit din. Suyo din. Maglambing din. O sa pagsuyo nyo, sa paglambing nyo, ang iniisip nyo kapag nanunuyo kayo, may lambing ang mangyayari, tapos baka hindi mapigilan yung sarili. I don't know, katawan mo yan. Kung magsasorry ka, pumunta ka lang dito, magsorry ka. Enough na sa akin yun. Diba? Pero, yung isipin mo na mamanyakin kita at gusto ko may mangyari, excuse me, that's not always the case. I'm sorry, ladies. Point taken, boy. Gets namin yung Oh. nararamdaman mo. Okay. Noted po. Nalabasa muna tayo ng mga reaksyon. Sabi niya, Joanne Tabuelog, huwag ka muna makipagrelasyon, Cathy, kasi imbes na ikaw ang masaktan, nakakasakit ka pa ng ibang tao kasi hindi ka pa handa emotionally and physically. Ayusin mo muna yung sarili mo para buo ka na if ever na magmamahal ka na ulit. Yun. Eto, sabi niya, Jamie Salazar, hindi ko talaga masisisi si Ruel. She's too paranoid that she forgot to trust, enjoy life, and live freely with her partner. Alam mo, yan ang totoo, no? Parang ang nangyari tuloy, masyadong tense lahat, masyadong nakataas yung defense nila. Too much dwelling and overthinking on her trauma. She might be too far from overcoming. Cathy, if you're reading this, enough blaming yourself. I hope you will start enjoying your life and love yourself more this time. I hope you will rise up. Ayan. Yan, totoo yan. Masyado ka nakabantay. Ang daming mga pangyayari sa buhay na mamimiss mo. Diba? Tsaka iniisip mo ba kapag sabi nga nila, you don't let your guards down. Diba? Pero sa matters of the heart, diba? Kapag ikaw ay nagtiwala na sa isang tao, totoo rin naman yung kasabihan na yun na you don't let your guards down. Kumbaga, from time to time, kailangan mo pa rin bantayan, baka merong ang nakakasingit, na third party, yung ganyan. It's okay to make selos, it's okay na merong kang duda, pero hindi dapat yun yung maging driving force. 'Di ba? Sa relationship ninyo, yun ang inaabangan mo. Magiging miserable
yung relationship ninyo. Sayang yung panahon. Huwag ka na nga makipagrelasyon. 'Di ba? That's the best thing to do. Mag-isa ka na lang diyan. Tsaka takot na takot ka sa sex. Yung iba nga diyan, gustong-gusto na, wala naman. Zero. Gusto, walang makakuha partner. Oo, iba nga dyan, sige na, take me! Walang taker. Walang nagmamine. Bira. Basta yun, Kathy, kung ikaw alam namin, nanonood ka dito, sundin mo yung mga payo ng mga kamarkada natin. Try mo muna nga siguro mag-isa muna. Try mo muna sigurong i-heal yung sarili mo. I-redeem muna yung dating ikaw, yung tiwala mo sa sarili mo. Saka tayo mag-explore. Kasi hanggat wala kang tiwalang sa sarili mo, wala ka rin tiwalang may bibigay sa ibang tao. Hi sa maliit na chikiting na nasa likod mo po. Oo nga. Nag-ano siya, very playful mode ngayon. Kinakatok yung upuan ko actually. Pero hindi naman ako iniintindi niyang batang yan. Pero ako, yun din ang masasabi ko, Kathy. Gusto ko sanang, hindi ka ba naintindihan na Ruel? Alam mo, intindihin mo muna yung sarili mo. Mabuti na rin muna na mag-isa ka hanggang talyuhin ka. I don't know. Doon mo siguro marirealize na kailangan ko na nga talaga magtiwala sa jowa dahil kinalyo na ako ang mga daliri ko. I don't know. Sandali. Pero alam mo, dito sa mga katulad ni Kathy, matuto tayong magtiwala. Doon naman mag-uumpisa yun Dali meron pa kasi ako mga sabi ni Kathy, gusto kong maging masaya. Gusto kong maramdaman yung assurance na hindi na ako may iwanan at masasaktan. Mahirap ba yun? Imposible ba talaga yun? Yes, Kathy. It's really impossible. Impossible na magkaroon ng assurance. Impossible na hindi ka maiiwan. Imposible rin na hindi ka masasaktan. Kasi nandun pa lamang kayo sa proseso na may binubuo kayong pagmamahalan. Sinasaktan mo na yung sarili mo by not learning to trust the person you love. Diba? Yun. That's the point. Talagang hindi magiging imposible yan. Sa'yo pa lang. Diba? Sa'yo pa lang hindi mo matanggap na, sa kahit anong relationship, it's a work in progress. Diba? It's a work in progress. Ikaw, you're working on defending yourself doon sa sexual activity na pwede ninyong gawin. Yun lang ba ang meron? Ganun lang ba kababa ang tingin mo sa romantic relationship mo with Ruel? Kasi ako, kumbaga masyado mong pinapalaki yung nangyari doon sa una, niloko ka, ganyan. Okay, yan yung issue mo But to be fair with your present partner, 'di ba? Kailangan mo ring panibagong tiwala. Assurance, wala makakapagbigay niyan. Maki-cooperate ka sa relationship. Kasi kung di ka magko-cooperate, walang assurance. Maiiwan ka, masasaktan ka. Wala kang tiwala 'Di ba? Tsaka ito ladies and gentlemen. Ayan, there's a difference between yung anong tawag mo rito? Sandali. Yung pagpigil mo sa ibang tao, sa kapartner mo na gawin yung mga bagay na ayaw mo. At meron din naman difference yung if you're pushing them away. Diba? Itinataboy mo na itong tao Okay? Itinataboy mo na si Ruel. Mahal mo siya, sabi mo. Pero itinataboy mo siya. Hindi mo siya kailangan. Why? Dahil parang lahat na lang ng hawak niya sa'yo, lahat ng lapit niya sa'yo, binibigyan mo ng ibang kahulugan doon sa kung ano lang naman talaga yung kahulugan niya. 'Di ba? Kaya merong pagkakaiba yan na merong ka lang iniingatan, 'di ba? Kaysa doon sa pinupush away mo na o itinataboy mo na yung partner mo. You should learn the difference between those two. 'Di ba? Taking care of yourself or pushing your partner away from you. Sasabihin nung iba dyan, sasabihin ni Kathy, iniwan niya ako. Gaga, ikaw ang nang iwan.
Di ba, nandahil sa pagiging praning mo, nandahil sa pagdududa mo, pinagbigyan ka na nga, ikaw yung nagalit, di ba? Nung naabot niya yung point niya, dahil nagalit siya, si Ruel, siya ang nakipaghiwalay sa'yo. Talagang ganun ang basa mo doon, ikaw ang may kasalanan yan. Di ba? You pushed him away. Itinaboy mo siya. Yes. Nilayuan ka niya dahil tinulak mo siya. Di ba? There's a difference eh. Meron yung nilayuan ka kasi iniwanan ka na. Yun yung kay Jerome. Nilayuan ka dahil iniwan ka. Pero ito, si Ruel, nilayuan ka na dahil itinaboy mo na. Yon! Okay! O mga kamarkada, kung kayo wala pa kayo nakuhang lesson dito sa storya ni Cathy, ewan ko na lang Kaya naman maraming salamat. Pero thank you pa rin Sorry nasabon ka ba, Cathy? Pero thank you sa pagsisend mo ng story sa amin. At marami kami natutunan sa story mo. At sana ikaw din, marami kang natutunan para dito sa journey mo with the journey alone or with someone new in the near future. Okay? So, yeah. Feeling ko wala. Regaluhan na lang kita. Nega mo naman kay Cathy. Oo. Regaluhan na lang kita ng lotion or gloves, ganyan. Iwas kalyo. Oh, excuse me. We don't need those. Gusto mong mag-isa na lang. We need something hindi baterya. Anyway. Massage, yung back massage, yung masarap yun, Yung umiikot-ikot dito. Tarap. Anyway. Nagva-vibrate pa nga yun Yan nga ang storya ni Cathy. Bukas, mga kabarkad. Oh my God, ang bilis ng araw. Tomorrow is Friday na. Bukas magkarinigan. Friday na pala sa Biyernes? Sabi ko, bukas Friday na. Oo, Friday na sa Biyernes. Oo, bukas. Tama. Ano ba? Tama naman, di ba? Friday nga sa Biyernes. Ewan ko sa'yo. Ay, bukas na ba yung Biyernes? Bukas na pala ang Friday. Biyernes. Nalilito naman to si Bea. Tama na ba yung sinabi ko, bukas Friday na. Oo nga. Hindi naman sinabing Friday na sa Biyernes. Friday na nga sa Biyernes. Sa'yo. Anyway, pasalamatan muna natin yung mga gumanap sa ating story for today. Ang gumanap na Cathy, si Cindy Bacena. Thank you so much, Mom. Si Jerome, ginanapan niya Jag Kamat. Si Ruel, Dan Capuchon. Si BFF Mirna, Jamie Rubio. At yung isang estudyante, si Warley Alagaw. At yung receptionist, si Chan Palma. Napakahalagang role, Nurse Mia, ginampanan ni Bea. At ang nagsulat, bakit? Ginawa pa Nurse Mia. Di na lang ginawa Nurse Mia. Ang nagsulat ng story, Eileen Capuno, and of course, yung editor natin, si Jocko Loco. Thank you so much, guys. We love you guys. Ayan. Ako, maraming salamat po sa inyo sa pagtutok, mga kapamilya. Bukas ulitin na naman natin to 5 minutes bago mag-alas-stress ng hapon. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Popoy. And of course, Gorgeous B, again, palaging mabango. Bea, bye! Ayan, at syempre, ang lagi po namin paalaala is to stay safe, stay healthy, at kahit ano pa nga po mangyari, mga ka-family, please, stay happy. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Sinabi nyo na yan dati. Ano nangyari? Naulit pa rin. Kung ako sa'yo, Joy, umpisahan mo nang magbalot-balot ang mga gamit mo. Sisiguraduhin kung hindi ka na magtatagal dito sa dorm na to. Mga perwisyo. #Dear MOR Salbahe.